automatic ang may isip natin ay yung mga taong mahal natin o pamilya. Pwede ring nating maisip ang mga bagay na mahalaga sa atin. 'Di ba? Ang ating pananampalataya. As in, ang 'di ba, ang pwedeng maging definition, pwede tayo makaramdam ng happiness, pero pwede rin tayo masaktan dahil sa maaring naging karanasan natin when it comes to love. And that's because love is very powerful. Naniniwala ka ba diyan, ka-vibes? Sabi nga 'di ba ng isang kasabihan, love can move mountains, pero para sa iyo, ka-vibes, sa dami ng kahulugan nito, ano ito para sa'yo? Ang pag-ibig, nagpapasaya ba to sa'yo? Naging miserable ka ba dito pagdating kasi sa love? Di ba nagiging selfish tayo pagdating sa love? Nawawala tayo sa sarili. Aminin mo naman yan, dumating ka ba sa point na nawala ka sa sarili, ka-vibes? At may mga nasasaktan o nasusuway tayo dahil sa kagustuhan nating umibig. And kumbaga with love, we either make good or bad decisions. Minsan tayo yung ay kinukulong ng pag-ibig At minsan naman ay pinaparaya tayo nito, 'di ba? Either which, ayan na. May mga pagkakataon ka na ba na parehas mong naranasan yung umibig ka pero you feel like nakakulong ka lang sa tao o sa bagay na minamahal mo. 'Di ba? Yung bambigla mong na-realize na nagkaroon ka ng sarili mong mundo dahil nga sa sobra mong pagmamahal o yung isang klase naman ng pag-ibig na once na ibinigay na naramdaman ka na, nakaramdam ka na ng freedom. 'Di ba? Yung realization na wait lang, parang ako na lang lagi ang nagbibigay ng pagmamahal 'di ba? Ako na lang lagi umintindi, ako na lang lagi sumasalo, ako na lang lagi ang may obligasyon. Papaano naman ako, 'di ba? Papaano naman ang sarili ko? Kaya kung may nagmamahal sa iyo ng tunay ay nakaramdam ka ng kalayaan, alin diyan ang naranasan mo na, ka-vibes. You know what, alam naman natin na in love, pagdating sa love is selfless, 'di ba? Na kapag nagmahal tayo, willing tayong ibigay lahat, 'di ba? Lagi nga may mga linyahan nga na, Kathy G, ibinigay ko ng lahat dahil mahal ko siya, kaya anda akong ialay ang buong buhay ko para sa kanya. Nako kung minsan nagiging bad din yung mga ganyan 'Di ba, na ibibigay lahat, makakaya without asking anything in return, ipaglalaban ng taong mahal mo dahil nga parte na siya ng buhay mo Ganun naman talaga tayo pag nagmamahal. 'Di ba, ka-vibes? Kaya nga sometimes nalilimutan na natin na pagpahalagahan yung ating sarili. Nakakalimutan na natin bigyan ng love yung ating sarili in the process. Swerte na lang talaga kung may partner tayo na patas nagmamahal, higit pa sa ating ibinibigay, 'di ba? At minsan dumarating din sa buhay natin na hindi natin inaasahan, kagaya na lang po na nangyari sa ating letter sender na si Rowena, sa pagpapatuloy po ng story ng ating letter sender na si Rowena para sa ating Love Me Kathy G the series, mula sa kanyang nakaka-inspired na story, mula sa kahirapan sa buhay. Kahapon tumawid tayo sa tulong ng kanyang mga kaibigan, sa tulong ng kaibigan na in the end ay tinalikuran din siya. Mga kaibigang humalakhak at mga kaibigang tumalikod sa kanya. Mga kaibigang umiyak sa kanya. Pero hindi natapos doon dahil akala nga natin tapos na ang mundo. Tapos na ang buhay para kay Rowena. Hindi pala. Dahil sinagip siya ng pag-ibig. Paano ka sinagip ng pag-ibig, ka-vibes? Welcome to Love Me Kathy G. Kasama niyo na naman po ako, ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig. Hanggang 3:00 po tayo, ka-vibes, magkakasama-sama. Kaya naman, abangan niyo na po ang ating story for today. Again, coming from Rowena, ang kanyang buhay pag-ibig, ka-vibes. Hello sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin ngayon, ng mga ka-vibes po natin na eto hindi alam kung ano bang gagawin, papasok pa ba sa Biyernes, ililib na ba? Oo, mga ka-vibes po natin na eto hayahay nasa kanilang mga bahay or hayahay nasa kanilang mga probinsya habang nakikinig po at nanonood sa ating Facebook Live. Hello din po sa inyo sa mga nanonood sa Facebook Live. Walang bibitiw, abangan nyo po ano ba ang mangyayari sa love life ng ating letter sender na si Rowena. Dito lang yan, ka-vibes, sa Love Me Kathy G, of course, dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibe. Vibes, ikaw, sino bang angel mo? Oh, 'di ba? Alam mo, sabi nila ang angel daw natin, yung kapag kagising mo,
pagkagising mo, yung unang taong naisip mo, yun yung pangalan ng angel mo. Paano kung yung pangalan na naisip mo, yung pangalan ng kaaway mo? O kaya yung pangalan ng may utang sa'yo, di ba? Oo, well, baka nga, di ba? Pero siya pa rin yung angel mo. Oh, I'm your angel, ka-vibes. Angel niya pagdating sa usaping pag-ibig, ha? Sabi nga nila, ang pag-ibig, sagip buhay yan eh. Dun sa pag dumating ka na dun sa punto ng buhay mo na parang, alam mo yon na parang akala mo, wala nang pag-asa, lulubog ka na. Kapag dumating yan, hindi lang puso ang naapektuhan eh. Naapektuhan pati isipan mo, kaluluwa mo, di ba, pananaw mo sa buhay, at marami pang ibang naapektuhan. Pero dahil sa pag-ibig na yan, doon ka rin bumabangon, doon ka rin lumalaban, doon ka rin nagkakaroon ng pag-asa, ka-vibes. Paano ka sinagip ng pag-ibig? Ikaw ba dumating ka na ba sa point ng buhay mo na nasabi mo na, Kathy G, alam mo, dahil sa pag-ibig na ito ng taong ito sa akin, nasagip niya ako. Nasagip niya ako sa point ng buhay ko na parang wala ng pag-asa. Nasagip ako dun sa punto ng buhay ko na akala ko katapusan ko na. 'Di ba? Maraming paraan, maraming reason kung bakit tayo ay lumalaban dahil nga po sa pag-ibig, mula sa kalungkutan, pagkadapa, 'di ba? Mula sa kawalan ng tiwala sa sarili, and yung mga galit at pains, yung mga pait na pinagdaanan mo from the past, 'di ba? At mula doon sa mga pangungulila, dahil sa pag-ibig, bumabangon ka at nasasagip ka. 'Di ba, ka-vibes? Oo, hello muna sa lahat po ng mga in-lavabo, sa lahat po ng mga in-love dyan. Oo, nakinikilig sa mga oras na ito. Syempre naaalala yung mga mahal nila. Oo, yung isang text lang dyan, isang tawag lang, 'di ba? And say, I love you, you miss him, you miss her, o kaya naman kumain ka na ba? 'Di ba? Yung mga simpleng bagay na ganyan na will mean a lot dun sa tao kapag sinabihan mo siya. Ikaw ba, nasabi mo na ba yan? Or pagkatawag mo, iinis ka kagad. Pagkatawag mo dun sa partner mo, bunga nga agad ang inaatupag mo, binungangaan mo na, 'di ba? Paano mai-inlove sa iyo 'yan? Well, paano kasi nagip ng pag-ibig, ka vibes? Abangan niyo na po ang ating story nga sa pagpapatuloy ng ating story sa Love Me Kathy G series. Istorya po ni Rowena na tungkol naman sa kanyang buhay pag-ibig ang akin pong ikukwento sa inyo, ka vibes. Saying hello muna to Ki Hong G Alex. Hello, Ki Hong G. And of course, sina Miss Altesa Sino Cruz Herrera and Sino Cruz family, Bautista Pangasinan, and Gloria Kimishano, William Mortel, and Mary Dulay, and the rest pa, na lagi pong nakatutok, nag-aabang, ayan, ng ating pong Miss Care Mondoyo. Hello sa iyo, ayan, at sa lahat po, ka-vibes. Kaano ka sinagip ng pag-ibig? Tuloy lamang po tayo sa tugtugan, ka-vibes, ha? Sa mga busy po dyan, sa kanila pong mga tahanan, habang nakikinig ng radyo, aligaga sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Ganun din po sa mga nasa kantin. Ayan, kina ate, kuya, na busy-busy rin sa mga paninda, sa pag-aayos ng paninda. Kina ate, kina kuya din na nasa mga nakabantay sa mga establishmento, kina kuyang guard. Hello, kina ate guard. Hello din kina ate dyan sa baba. And of course, sa mga ka-vibes po nating driver, yan na walang humpay sa pagpasada, walang humpay sa pakikinig po sa radyo, kasama niyo po kami, ka-vibes. Kaya huwag kang bibitiw. Abangan ang story ni Rowena, dito lamang po yan sa Love Me, Kathy G. Sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibe.
Sabi ni Rowena, I love you too. Oh, 'di ba? Parang anghel sa langit na bumaba sa lupa. And to the rescue, si Steve sa buhay ni Rowena. Imagine that, 'di ba? Hindi talaga natin in-expect ano, akala natin huli na ang lahat, pero meron talaga gagawa talaga ng move ang Diyos. Hindi tayo pababayaan at meron talagang gagawin siyang paraan para ma-rescue tayo mula sa mga pagkabigo natin sa buhay. Eto na, sa buhay ni Rowena, dumating si Steve, isang retired US Navy na sumagip sa kanya doon sa buhay niya sa Amerika na nanganganib ng mapabalik ng Pilipinas. Pero eto pa rin siya, lumaban. At eto, nahanap ang tunay na pagmamahal. Ang sad lang dun sa part na, syempre, alam mo naman talaga, no, meron talaga mga role ang bawat tao sa buhay natin. Katulad na lang ni Steve, ang naging role niya dito sa buhay ni Rowena. Ano ba masasabi mo sa ating love story? Or sa love story ni Rowena ka-vibes? 0916-563-1777. Yan po ang ating text line. Or pwede nyo na po i-post directly sa ating pong Facebook Live or sa FB page 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Cathy G. Diba? Nakakakilig ano? Ang sarap sa pakiramdam na meron taong darating sa buhay mo na mamahalin ka ng buong buo despite of everything, despite na mga nangyari sa buhay mo. Masasabi mo na lang talaga, alam mo yon, gusto na lang sabihin nitong si Rowena dito kay Steve, kung nabubuhay pa si Steve. Alam mo, Steve, you made me live again. Payuhan po natin si Rowena. Wala na talaga. Kung hindi dumating si Steve sa buhay ng ating letter sender na si Rowena, wala mangyayari. Mababalik na po siya or pabalik siya ng Pilipinas sa ayaw at sa gusto niya dahil wala na siyang employer. If tomorrow never comes, anong gagawin mo ka-vibe? Siyempre, gawin mo na lahat ng pwede mong magawa. Sabi nga nila, give your best. Kapag ikaw ay may ginagawa sa araw-araw, sa buhay mo, gawin mo na yung tama. Gawin mo na yung pinaka-the best mo. Kasi hindi mo alam kung ano pwede mangyari bukas diba? Pwede nga hindi na dumating yung bukas. Pero para sa ating letter sender na si Rowena, dumating ang bukas para sa kanya. Dahil nga, merong nagmahal na tao sa katayuan po ni Steve. Paano kasi nagip ng pag-ibig ka-vibes? Alam niyo po ba na ayon po sa yung bakit nagmamalang isang tao na higit pa sa mas matanda sa'yo? Kasi nga 'di ba, itong si Steve ay matanda po dito kay Rowena, but then sabi nga ni Rowena, Cathy G, aaminin ko naman, meron ako nakita ko yung opportunity na kailangan kong pakasalan, mahalin si Steve dahil ito na opportunity para manatili siya sa Amerika. Pero hindi lang doon, dahil nakita rin naman niya yung sincerity ng tao diba? And according nga po sa study, ayon po sa Boss DM, ang sinasabi po na bakit nagmamalang isang tao sa mas matanda sa kanya, yung biology at evolution na tinatawag. Mas madalas kasi na-attract ang mas bata sa mas matanda. Dahil, syempre nakikita nila na yung karanasan, 'di ba, yung security, yung kakahiyang magtaguyod kasi hindi na sila mamomroblema kasi kapag syempre mas older sa iyo yung tao, mas alam mo na makokontrol nito yung mga bagay-bagay. And ang mas matanda naman na-attract sa mas bata kasi yung sigla, yung energy ng bata, kaya nila gusto mas bata. Diba mapapansin nyo, bakit kaya ang dami, medyo may edad na, tapos bata yung pinipili. And mostly na mga naririnig ko rin, ang gusto nila, gusto ko Cathy G, mas bata sa akin. Gusto ko mas bata para fresh. Para fresh. Oo, diba? Pero diba, bakit ganon? Pero yun nga yun Iba kasi nila dahil nga kulang na sila sa energy, kaya gusto nila mas bata. At ito naman mga mas bata, mas ginugusto yung matanda kasi nga, 'di ba, mas secured, 'di ba? Mas nandun yung kaperahan, pwedeng mag-GCash, Oo. At isa pa, yung dahil sa personal na pangangailangan, may mga tao na mas gusto yung partner na makakapagbigay ng aral at bagong pananaw. 'Di ba, mas marami sila natututunan kapag may edad na yung tao 'Di ba? Syempre experience na. Oo, 'di ba? Take it from the expert. Take it from the experience. May iba namang hinahanap yung emotional connection at hindi iniisip yung age. Syempre mas gusto nila, 'di ba? Anyway, na ilan po 'yan sa mga bagay bakit nagmamalang isang tao ng higit sa mas matanda sa'yo. O ikaw ka-vibes, mas matanda ba sa'yo? Ikaw ba, ano ba mas gusto mo? Mas matanda sa'yo or mas bata? Sabi ni Engineer Tadeus Conti, going back sa ating letter na from Rowena,
maari kong bigyang kahulugan ng tunay na essence ng pag-ibig based sa story ni Rowena. Meron talagang tunay na pagmamahal, hindi maramot para lamang mapaligayang ganap ang sarili. Yung bang may nangangailangan na hindi umaasa sa ng kapalit? Yun po bang si Rowena ay nagugulumihanan at ramdam na nag-iisa sa mundo habang umaagos ang sariwang luha? Subalit may tao palang handang pumunas ng kanyang luha higit sa concern na suliraning pinapasan niya. Wow! Very well said at napakalalim yan, Engineer Tadeus Conti. Maraming salamat po. That's coming from text line. And this one coming from naman Facebook Live. Mainit na hapon, Kathy G. For Rowena, ito masasabi ko, wow na wow. Nosebleed, lahat ng pinagdadaanan mo, ayan ang bunga. Hindi lang buhay mo at pamumuhay ng pamilya mo ang nabago. Pati yung buhay pag-ibig, yun lang, hindi ko naabutan maigi yung kwento. Late ko na na-open. Well, you can watch naman dito sa ating Facebook, Jolly V, yung ating story for today. Ayan. Hello to FMR Angels. Advance happy birthday to Ateng Marilu Cabero. And also to Kumaring Aguilar Perez. Ayan, merienda tayo, binatog. Uy, yun, sarap ng binatog. Sarap for merienda, di ba? Oo. Thank you so much. And hello, William Mortel. Sabi niya, naniniwala lang sa pag-ibig, hindi lang naman sa magjowa or may asawa yan eh. Para yan sa lahat, bata man, matanda, may ngipin o wala. Kalungkot naman yung nangyari sa sender. Ikatlong story ng kwento niya, at least minahal niya ng totoo at tapat ang asawa niya hanggang sa huli. Oo, diba? Thank you. Hello, Kier Mondoyo. Hello to Sadie Del Moral Aquino and also to Sherry Ann Acebog Unarce. Wow, thank you so much and Ki Hong G. Alex sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood sa atin pong Facebook Live at nakikinig sa kanilang mga radyo. Tuloy lang po ang ating tugtugan, ka-vibes, and syempre sa ating pagbabalik po ang ating final advice for Rowena. Kaya ka-vibes, wag bibitiw. Tutok lang dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Where you are. Paano kasi nagip ng pag-ibig, ka-vibes? Yan po ang naging katanungan natin for today sa pagpapatuloy po ng story ng ating letter sender na si Rowena. Again, na sinimulan po sa nakaka-inspired na story niya mula sa hirap ng buhay na dinanas niya dito sa Pilipinas hanggang may isang tao na tumulong sa kanya para makarating ng Amerika. At doon tumawid ang kanyang mga kaibigan, lalo na si Teresa na naging susi ng pagkakapunta niya ng Amerika. Pero si Teresa pala ay biglang nag-iba, kaya naman ang kanilang pagkakaibigan ay biglang naglaho dahil hindi maganda ang naging buhay ni Rowena sa Amerika. Ayan, at mga taong tumalikod sa kanya, mga kaibigan na itinuring niya na biglang naglaho ng parang bula mula nang siya po ay nagkaroon ng problema sa Amerika. Mabuti na lamang at bago matapos ang kanyang visa or bago siya bumalik ng Pilipinas dahil nawala na po siya ng employer, may isang tao na tumulong sa kanya. At ito ang nagbigay buhay sa kanya, hindi lamang sa buhay sa pagstay sa Amerika, kundi buhay pag-ibig na minahal niya ng buong buo. Ang isang lalaki, sa katauhan po ni Steve, ang retired US Navy na sumagip dito kay Rowena para hindi makabalik ng Pilipinas. Naging asawa ni Rowena itong si Steve at naging maganda ang takbo ng kanilang buhay. Although hindi pinalad na tumagal itong si Steve dahil siya po ay binawian din ng buhay matapos atakihin. But then maraming salamat po sa lahat na nagbigay. Miss Sari Lerma ng reaksyon at payo for Rowena. Kathy G. for Rowena, napakaswerte niya dahil nakilala niya si Steve. Nag-take ng risk siya kasi syempre kinabahan din siya nung una. Sana tuloy-tuloy na ang magandang buhay niya kasi natulungan din siya ni Steve. Parang sa katauhan ni Steve na bigyan siya ng pag-asa. Yun lamang po. Thank you, Miss Sari Lerma. Hello, Arlene Aspira sa Kitanya. At sa lahat po na nagbigay, maraming salamat po. Alam nyo, darating talaga tayo sa punto ng ating buhay na pakiramdam natin wala na tayong pag-asa at tanging magiging sandigan na lang natin ang ating sarili. Pero truly love moves in mysterious ways. Katulad ng story ni Rowena na hindi inakala na may tao na nakalaan pa para sa kanya na magpapabago ng ikot ng mundo niya sa katauhan ng kanyang asawang si Steve. Alam nyo, hanggat marunong tayong maghintay at puno ng pagmamahal ang ating puso, makakamit pa rin natin ang kasiyahan at pagmamahal na inaasam natin. Thank you so much, Rowena, sa pag-share mo at patuloy na pag-share ng iyong story sa amin. Dahil tomorrow, ka-vibes alamin natin kung paano at ano ang mga inalala
nitong ating sender na si Rowena sa pagpapatuloy po ng Love Me Kathy G the series ngayong pong buwan ng Agosto. Until tomorrow, and thank you for keeping me company, ka-vibes! Siyempre, unang-una, doon ako kumukuha ng strength. Pag physically, mentally, emotionally,